Ang ating pong magiging mga paksa ngayong gabi, pag-usapan natin itong charter change. Sinusulong na naman ito sa Kongreso, ibinalik na naman. At sinasabi nila, ilulusot nila ito bago sila hiwa-hiwalay nitong June 3. Kasi maghihiwa-hiwalay sila at patapos ng June 3, babalik yan sa July na, yung State of the Nation Address na. Pipilitin nila na ilusot daw sa Kamara itong charter change. Pag-usapan po natin itong charter change na to. Pangalawa, pag-usapan natin itong kaso ni Sasa Santa Rosa. Ito ang aking kliyente dito sa Naga City sa Bicol. Isang 21 years old na estudyante, kagagraduate pa lang sa senior high school, kinasuhan ng illegal possession of firearms at explosives. Ay yung explosives, no bail po yan. Yan po ang kaso ni Sasa Santa Rosa. Nagkaroon kami ng hearing kanina. Pag-usapan po natin to. At panghuli, pag-usapan natin ito, nandiyan sa picture natin. Kinakalaban na ni Pacquiao si Presidente Duterte. Ano ba talaga ang nangyayari ngayon kay Pacquiao? Tuloy ba ang pagtakbo nito bilang presidente? At isa pa, itong si Lacson. Ano bang plano ni Lacson sa 2022? Kaya, yan po ang mga pag-uusapan natin. Charter change, kaso ni Sasa Santa Rosa, at ang ano bang plano ni Pacquiao at ni Lacson para sa 2022. Habang naghihintay pa tayo ng iba, lapit mga kaibigan, pag-uusapan natin ang iba't ibang issue ng ating bayan. Makinig kayo, talakayin natin para tayo'y maging mga mulat na mamamayan. Sapagkat ang mulat na mamamayan ay may kapangyarihan. Ito po ang ating kantang asin. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Balita. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahid ng dugo. May mga lorong di makalipat na sa hawlang ginto. May mga pulong walang dahon, mga pusong di nakatibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Mula nang makita ko ang lupang ito, nakita ko rin ang munting apoy sa puso ng tao. Kinatungan ng mga kabulukan hanggang sa lumago. Ngayon ang puso'y may tako sa lupang ipinangako. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupang ipinangako. Dati-rati ang mga bukid ay kulay ginto.
Dati-rati ang mga ibon singlayan ng tao. Dati-rati ay katahimikan, ang musikang nagpapatulog sa mga batang walang muwang sa mundo. Ngayon ang lupang ipinangako ay nagsusumamo. Patakan nyo ng luha ang apoy sa kanyang puso. Dinggin nyo ang mga sigaw ng mga puso ng taong kung inyong dadamhin kabilang sa inyo. Dul mga kuigsunan, nugpaminaw kamo. Tuna ko'y dala na mga balita gikan sa banwa ko. Gusto ko ay pahibalo ang mga istorya nga nagaan kahit ako sa banwang say nga to. So, yan po, ano? Marami-rami na rin ang naka-online. Pagsimula na po tayo ng ating talakayan. Oh, si Kabunyog Tilma Sigera, kasamahan natin to sa Bunyog sa Naga City na nanonood sa atin ngayon. Good evening po, Kabunyog Tilma. Siyempre, hindi sa atin nawawala. Laging nanonood. Kahit yata hating gabi na ngayon sa Australia. Ang ating masugid na taga-subaybay, si Kabunyog Rachi Buminjola. Anong oras na po dyan sa Australia, Ma'am Rachi? Nandito rin ngayon, nanonood sa atin, si Kabunyog Medi Foster Losa. Si Kabunyog Medi Foster Losa ay kabunyog natin sa Israel. Grabe ang kaguluhan ngayon sa Israel. Sana po nasa ligtas kayong kalagayan, Kabunyog Medi. Si Vicori, magandang gabi po sa inyo, nanonood sa atin from Singapore. Yan. Siyempre si Federico, hindi mawawala to, ang ating instruktor ng bunyog. Si Ma'am Estrella Rumbano, good evening po. Ayan. Si Edwin Mantawid, nanonood sa atin sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Si Usayas Catalan Olvido, nanonood po sa atin. Si Mel Biglang Awa, magandang gabi po. Si Rosana Carmona, magandang gabi din. Si R.A. Parane, God bless po, mabuhay din po. Si Nixon ng Torres, lagi itong nanonood sa atin. Anong oras na kaya ngayon dyan? Nanonood siya sa atin ng live from Queens, New York, USA. Si Ma'am Eden Pangilinan, good evening po. Si Ticho Banzuela, siyempre ang ating kabunyog sa United Arab Emirates, si Bicolano rin to. Si Sir Florencio Villarico Jr., good evening. Si Raul Calino, Carlos Bungat, si Ma'am Amelia Nimura Bunggihan, ang ating kabunyog sa Japan. Si Alvin Tuca Reyes, mabuhay po kayo. Diyos Maray na Banggi din po sa Indo. Ibig pong sabihin ng Diyos Maray na Banggi, magandang gabi. Yan. So, si Nestor Santa Ana Escalante, good evening sa lahat. Ito pong ating pag-uusapan ngayon. Yan, nakapost ko po ngayon dyan. Litrato ni Pacquiao. Itong nasa kabila, ito si Banat Bay. Si Banat Bay, vlogger ito. Vlogger ito ng mga DDS. Ito, pinapanood ko ito si Banat Bay. Hindi dahil naniniwala ako sa sinasabi niya. Pero marami ka rin ditong makukuhang mga developments. Halimbawa, ito, sabi niya dyan, kinakalaban na si Presidente Duterte. Tinalakayan nito ni Banat Bay, ang sinasabi niya, si Pacquiao daw, kinakalaban na si Duterte. So,
So ano ba talaga ang nangyayari ngayon kay Pacquiao? Sulit pa ba siya kay Duterte? Ito kaya ay drama lang, gawa-gawa lang? Pag-usapan po natin yan mamaya. Yan po ano. Itabik natin muna yan. Mas una nating pag-usapan itong tungkol sa charter change. Makikita natin sa ating picture, Deputy Speaker sees House passing charter change by June. So ito daw ipipilit ng mga pamunuan ng Kongreso, ng Kamara, itong House of Representatives, ipipilit nilang ilusot ang charter change by June. Actually, June 3. Kasi pag June 3, maghihiwalay na sila. Matindi talaga tong mga kongresista natin, lalo ditong mga nasa House of Representatives. Napakatindi ng nangyayari ngayon sa bansa natin, ang talagang pinagkakaabalahang isulong itong chatcha o charter change. Alam niyo po, nakakarindi talaga itong mga natin, mambabatas. Talagang sobra na ang pagiging mga buwaya. Ako tingin ko dito, nandito na naman ang papel ng China. Kasi mag-i-election sa 2022. Gusto siguro ng China na talagang yung konstitusyon ng Pilipinas, maalis yung mga provisions nito na nagiging sagka sa tahasang pagkontrol ng China ng ating ekonomiya. Bakit po kasi? Halimbawa po ito, pakita ko sa inyo. Itong dito telecommunity, ito very controversial ito. 'Di ba mayroon tayo ngayon dalawang telco o telecommunication companies na mga major na telecommunication companies o telcos. Itong Smart at saka itong Globe. Yung Sun kasi hawak na yan ng yung talk and text saka Sun hawak na yan ng Smart. Smart na rin yan Yun namang ano ba yung sa Globe? Nasa dulo na ng dila ko. Yung sa Globe naman, TM. TM naman yung sa Globe. Ngayon, kaya Globe lang talaga sa Smart. Ngayon may biglang pumasok itong pangatlo, itong Dito. Dito Telecommunity. Mislatel. Sino bang may-ari nito? Ang may-ari nito ay si Dennis Uy. Si Dennis Uy ay dami ni Duterte. Pero dahil mayroon tayong provision sa ating konstitusyon na hindi pwedeng magmay-ari ang mga dayuhan, 100% ng mga telecommunication companies, hindi ito makontrol ng China. So hanggang lang 40% nitong pangatlo ngayon na telecommunication player. Kaya magkakaroon na tayo ngayon ng bagong pagkakumpetensya ang Smart at Globe, itong dito, telecommunity. Ang may-ari nito si Dennis Uy. Pinapaniwalaan na itong si Dennis Uy ay dami lang ni Duterte. Ibig sabihin, yung mga pinupuhunan dyan ni Dennis Uy ay kay Duterte. Ngayon, sino bang may-ari nito? 60% nito sila Dennis Uy. 40% ang in-check. So mayroon ditong foreign ownership, mayroon ditong sosyo ang dayuhan, pero dahil nakalagay sa konstitusyon na hindi nila pwedeng 100% or kahit 50% or kahit 60%, nakalagay sa ating provisions ng konstitusyon, hindi pwede. Importante ang telecommunications. Dapat ang may-ari nito Pilipino. Pwedeng magmay-ari dito ang dayuhan ng shares o kapital, pero hanggang lang 40%. Bakit? Kasi kapag naging 60% na yung dayuhan, 40% lang ang Pilipino, na ito? Ibig sabihin nito, foreign-owned na ito. Majority na ng pag-aari dyan sa dayuhan. Kapag ang ating telecommunications ay pag-aari na ng dayuhan, hindi na maganda yan. Maaaring naiispiyahan na tayo. Kaya pinangalagaan ng konstitusyon na ang ating telecommunications ay dapat pag-aari ng Pilipino. Kung mag-aari man ang dayuhan, hanggang lang 40%. Ngayon, sa sinusulong ngayon na charter change, ito, nagkakaroon ng hearing ang House regarding charter change. Sa isinusulong nila, aalisin na ngayon yung mga provision ng konstitusyon na nagbabawa na mayroong limitation sa ownership ng dayuhan. Ibig sabihin, kung dati 40% lang ang pwedeng pag-aari ng China dyan sa dito telecommunity, kapag nailusot itong chatcha, pwede ng buo-buo 100% pag-aari yan ng China. Ang isa pa, yung ABS-CBN,
pinag-initan ni Duterte ang ABS-CBN. Ang broadcasting, hindi rin yan pwedeng ariin ng dayuhan ng 60% or 80%, hanggang din lang 40%. Yan po, yan yung mga provisions ng konstitusyon na tingin ng mga kongresista ay dapat daw alisin. Wala daw dapat limitation sa kontrol ng dayuhan. Kaya napakatindi. Ano ba tong pinagagawa ng mga ating mga mambabatas? Yung ating mga isla sa West Philippine Sea, pinapayagan nating sakupin ng China, kontrolin ng China. Ito namang ating mga natural resources, lupa. Gusto rin nila na ang lupa pwede nang ariin ng dayuhan. Sa ating kasing konstitusyon, hindi pwedeng magmay-ari ang dayuhan ng ating mga lupa. Pwede silang mag-lease. Pero hindi pwedeng magkaroon ng private ownership ng mga lupa. So yan ang mga gusto nilang alisin sa konstitusyon. Yung dayuhan, bawal magmay-ari ng lupa, aalisin na nila yan. Papayagan nila ang dayuhan na magmay-ari na ng mga lupa. Yung broadcasting tulad ng TV, pwede na nilang ariin, hindi na lang 40%. Gusto nila gawin ng 60%, 80%, hanggang 100%. Ganon din ang telecommunications. Ganon din ang power. Ang NGIP natin, NGPC, National Grid Corporation, NGCP, National Grid Corporation, sa ngayon, pag-aari din yan ng China, pero hanggang lang 40%. Hindi nila pwedeng kasi power yan eh. Pero kapag nailusot itong Chacha, aalisin na yung ganyang mga provision sa konstitusyon. Kahit mga eskwelahan, bawal sa konstitusyon na ariin ng dayuhan ng eskwelahan. Kasi kung pag-aari na ng China ang ating mga kolehiyo at universidad, yung mga ituturo dyan, pwedeng pabor na yan sa China. Kaya hindi pwede na ang dayuhan magkaroon ng pagmamayari ng mga eskwelahan at universidad. Yan pong mga provisions na yan ng Constitution, yan po yung mga ginawa noong 1987 sa ilalim ni Cory Aquino para kahit papano ang ating mga natural resources, ang ating mga strategic na sectors ng ekonomiya, strategic dahil napakahalaga, tulad ng broadcasting, telecommunications, mga eskwelahan, power, hindi pwede yan ariin ng dayuhan. Kung magmamay-ari man sila dyan, magkakapital man sila dyan hanggang 40%. Ito ngayon ang pinag-iinitan ng mga kongresista. Bakit kaya? Siguro, nakapangako si Duterte na sa darating na bago siya umalis, aalisin na yung mga provisions na yan. Para pag naalis na yan, ang China, hindi na lang mga isla ang pag-aari nila sa West Philippine Sea, pati yung ating mga lupa, inchik na ang magmamayari, pati ang mga eskwelahan, inchik na ang magmamayari, pati ang mga televisions, inchik na ang mga nagmamayari, pati ang ating kuryente, pati ang ating mga, itong telecommunications, inchik na ang magmamayari niyan. Sana maintindihan po natin to. Kasi habang dumaraan ang araw na hindi natin to nalalaman ng mga implications. Kaya tinatyagaan ko tong pag-usapan natin. Kasi importante itong matalaman ng mamamayan. Kaya yung pagtatraidor sa atin ng gobyernong ito, hindi lang naman sa West Philippine Sea. Sa totoo lang, hindi lang West Philippine Sea. Ay diba itong plano nilang gawin na i-amend ang konstitusyon, babaguhin ang konstitusyon, charter change, katraidoran din ito na maliwanag. So, yan po, yan ang, at nakakalungkot, itong si Garbin, si Alfredo Garbin, kongresista ito galing Bicol, party list congressman ito ang kinatawan ng Ako Bicol party list, siya ang chairman ng komite ng Kamara sa pagbabago ng konstitusyon. Kaya ito, ikakampanya talaga namin itong Ako Bicol, na wag nang butuhan ng mga Bicolano, nakakahiya eh. So yan po, yan ang dapat nating malaman. Napakalungkot kasi ang gustong mangyari nitong mga kongresista, itong ating mga mambabatas, ay hindi na lamang yung isla ang inaangkin ng China. Kahit yung ating mga importanteng negosyo, pati lupa, papayagan na nilang kontrolin ng mga dayuhan sa pamamagitan ng pag-alis ng mga provisions ng konstitusyon na naglilimit sa kontrol ng dayuhan. Ito yung nasa likod ng Chacha. Sa katunayan, ito po yung nababasa nyo. Itong dito, telecommunity, kaagad-agad
Nirenew ang prangkesa for another 25 years. O, ganyan kalakas yan. Yung ABS-CBN, pinag-initan, ayaw i-renew ang franchise. Pero itong Dito Telecommunity, i-renew. I-renew. Bakit po ang ibig sabihin ng i-renew? Kasi dati Miss Latel ito. Miss Latel. Yung Miss Latel dati nang may prangkesa, nag-expire. So yung Miss Latel nag-expire, pinalitan ng pangalan, ginawang Dito, at in-extend uli ng another 25 years. Ito, linusot na ngayon sa Kamara. Pinirmahan na yan ng batas. Nakalusot na sa Kamara, nakalusot na sa Senado, ginawa ng batas ni Duterte. Kaya itong Dito Telecommunity, mayroon ng prangkesa for another 25 years. Kaya matindi po. Matindi na po ang nangyayari sa ating bansa. Kaya sa totoo lang, dapat ano tayo? No to cha-cha. No to charter change. Huwag nating papayagan yan. Umiinit ang talakayan natin, kaya umiinom ako ng kape. Ano? Layas ang China, imperialista, sabi ni Federico. Ano? Ayan. Ito si Ronnie Juarez, Duterte pa rin daw siya. Ayun nga. Sige, Duterte pa rin kayo. Nakikita nyo, inuubos na ang ating mga yaman. Kontrolado na ng dayuhan. Bahala kayo. Yan ang isang dahilan. Ano? Maayong gabi, attorney from Bacolod. Si Willie Ortilano, magandang gabi rin. Si Rosie Spera, good PM. Si Nunoy Castro, si Jorge Ortez, magandang gabi po sa inyo. Yan. Si Nestor Santa Ana Escalante, good evening. So, yan po ang sana tayong mga mamamayan, mamula tayo na itong sinusulong na tsa-tsa ay magiging kung ang ating mga isla ay pag-aari na ng China at yung mga pangingisdaan dyan, lugar pangisdaan sa West Philippine Sea, kontrolado na ng China, pati yung mga natural gas, pati yung mga oil na mai-explore sa ilalim ng karagatan ng West Philippine Sea. Lahat na yan pag-aari ng China. At kung pati ang lupa sa mainland ng Pilipinas ay pag-aari na rin, maaari nang magmay-ari ang mga inchik. At ang mga negosyo na napaka-importante tulad ng power, telecommunications, eskwelahan, pag-aari na rin ng mga inchik, ano pang mangyayari sa Pilipinas? Sa tingin ko, tulad ng nasabi ko kanina, talagang ang gusto ng China, kontrolin na ng buo-buo ang Pilipinas. Ngayon, pag ginawa nila yan, siyempre may kapalit. Malamang may naipangako ang China kay Duterte. Mailusot mo lang tong tsa-tsa, pupunduhan ka namin ng malaki sa eleksyon sa 2022. Kaya pinipilit nila tong ilusot eh. Ano po ito eh? Bakit naman nila masyadong minamadali? Malapit na ang eleksyon sa 2022. Marami namang mga batas na mas pabor sa mga mamamayan at sa bansa. Bakit hindi yun yung inuuna? Bakit itong pabor sa imperialistang China ang inuuna nila? Malamang may perang usapan dyan. Na kapag nailusot ito, pupunduhan ng malaki ng China ang kandidatura ni Sara Duterte. Kaya naman kinukomand ni Duterte sa liderato ng Kamara na ilusot nyo to. Kaya dahil masunurin ang mga kongresista, bago sila maghiwa-hiwalay ng June 3, ilulusot na daw nila ito. Matindi po, ano? Matindi. Sabi ni Armando Del Moro, magandang gabi, Attorney Enzo. Sana magising ng pag-iisip ang mga baliktad ng utak. Sana nga po. Kaya nga ako po, gabi-gabi. Tinatsagaan ko lang ito. Sa totoo na, maghapon ang hearing ko. Kanina may hearing ako. Ngayon, kahit napagod ako, pagkakain lang, lang kami, dinner. Ang mga anak ko nga, nagkikita lang kami sa dinner sa gabi. Matatapos tayo dito, mga 11 na, 10:30. Pagpasok ko sa bahay, tulog na yung mga bata. Pero bakit ko ginagawa ang ganong sakripisyo? Para lang mamulat ang ating mga kababayan. Kasi hindi naman to pinag-uusapan sa TV, hindi naman to pinag-uusapan sa radyo, hindi natin to nalalaman mga nangyayari sa ating bansa at ano ang mga nasa likod niyan. Yan po ang dahilan kaya nagtatalakay tayo nito. Yan po ang ating misyon. Salamat kay Marshall Felix Josue. Sabi niya, tama ka, attorney. Sabi ni Roderick Losi, Attorney Enzo, paano natin or namin na-influence ang bawat congressman so they will hear our voice against the charter change? Ang totoo na po,
Di ba nakalagay sa konstitusyon natin, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang soberanya o ang kapangyarihan ay nanggagaling sa mamamayan. So dapat tayo ang makapangyarihan. Pero ang nangyayari kasi sa atin, baliktad eh. Ang makapangyarihan sa bansa natin, yung mga politiko eh. Nagigilang tayong makapangyarihan sa panahon ng eleksyon. Isang araw tayong nagiging makapangyarihan kasi doon tayo nagpapasya ng ating mga pipiliin. Pero pagkatapos ng araw na yan, yung pinili na natin ng mga makapangyarihan. Di ba? Para makahingita, magkaroon tayo ng gamot, serbisyo, para magkaroon tayo ng ayuda sa panahon ng pandemya. Anong nangyayari? Nakikiusap tayo sa mga kongresista at mga senador. Pero sa totoo na, hindi naman tayo dapat nakikiusap. Kasi tayo ang makapangyarihan ang mamamayan Dapat public servant sila, ginagawa nila yung kanilang tungkulin. Pero ang nangyayari, kapag nakaupo na sila, kailangan natin ng scholarship ng ating mga anak, dahil responsibilidad ng gobyerno na mabigyan ng scholarship ang mga anak natin, nakikisuyo tayo sa gobernador at sa mayor. So sila na ngayon ang nagiging makapangyarihan. Mali. Kasi dapat ang tunay na kapangyarihan ay nasa mamamayan. Yan po. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Pero sa actual na practice, hindi Kasi sa panahon ng eleksyon, makapangyarihan sana tayo kasi tayong bumuboto. Kaya lang dahil binibili ang boto natin sa sobrang paghihirap ng ating mga kababayan, ang nangyayari, ang nananalo, yung mga trapo, yung mga political dynasty, yung mga corrupt. Kaya pag naupo sila, lalong nagiging corrupt at nagiging na tayong sunod-sunuran sa kanila. Yan po ang nangyayari sa Pilipinas. Sabi ni Marshal Felix Hoswil Laban, there are no tyrants where there are no slaves. Totoo po yan. Actually, kung gusto natin na baguhin ang ating bansa, wag na nating iboboto yung mga ganyan. Ito, bukas ito po bukas. Yan. May webinar. Speaker ako sa Ateneo de Naga University. A webinar on choosing the right leaders for 2022. Attorney Ricky Tumutorgo, May 20, 2021, Thursday, 4:30 to 6. Actually, live ito, public. Naka-live stream. So kung gusto niyo pong manood po kayo bukas, 4:30 to 6. Speaker po ako ng mga estudyante ng Ateneo de Naga University, mga kabataan ito. Ang i-discuss ko sa webinar na ito, a webinar on choosing the right leaders for 2022. So yan po, kung interesado kayo. Kasi sabi dito, paano tayo may influence. Kasi dapat, mabago na ang Pilipinas. Iboto natin yung mga tama na dapat na Kaya itong chat, kontrahin natin to. Labanan natin to. Huwag natin tong, sana hindi ito malusot sa Kongreso ngayon. Sabi ni Mart Lugarta, dapat tanggalin na yung Smartmatic. Dito sa Masbate, may mga Chinese investor na namimili ng lupain. Dami lang Filipino corporation para daw sa ecotourism. Lalo pa kaya kung mailusot ang Chacha. Sabi ni Ben Cahigas Jr. Totoo yan. Sa ngayon, bumibili sila ng lupa ang dayuhan. Halimbawa, in-check, bibili ng lupa, gumagamit ng dami. Kasi bawal sila. Pero ngayon, kapag nailusot ng Chacha, hindi na kinakailangan magdami. Talagang lantaran na, makikita mo, in-check na ang magmayari. Wala nang dami-dami. Wala nang gagamiting dami. Kapag nailusot ang Chacha, tama po yung observation nyo. Si Betty Kaligasan Kiloy, no to Chacha, you are right, Attorney Enzo. Hopefully, magising na sila sa katotohanan. Armando Del Moro, naniniwala po ako, Attorney Enzo, sa sinasabi nyo po. Halata naman ang kilos nila. Kaya lang nga po, ako nakikita ko, pinipilit ng China na ilusot itong charter change. Kasi gusto ng China, 100% na ang karapatan nila dito sa Pilipinas. Yung mga lupa, mga gusto nilang bilihin na negosyo, 100% na. Ngayon, pag nagawa nila yan, kontrolado nila ang ekonomiya ng Pilipinas. At para pag nagawa yan ni Duterte, may kapalit yan na napakalaki. Siguro napakalaking pondo ang igagastos ng China sa kandidatura ni Sara Duterte. So yan po. Wala na bang makabayan sa mga kongresista? Sabi ni Kabunyog Edin Pangilin. Mayroon pa naman po yung Makabayan Black. Ayan, mga makabayan yan.
Si Sarate, si Ilago, si Arlen Brusas ng Gabriela, si Ferdinand Gaite ng Bayan Muna, si Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. Yan naman po mga makabayan. At saka siyempre, mayroon din tayong mga liberal. Si Kit Belmonte, makabayan yan. Si Ed Silagman, kahit papano, naninindigan yan. Si Gabi Bordado. Ano pa man, mayroon pa naman po. Kaya lang mangilan-ngilan. Kaya nga po gusto nating makalusot tayo sa Kongreso. Alam nyo po, gusto nating madagdagan ang Kongreso ng mga makabayan. Yan. Kaya ang bunyog, tatakbo tayo sa party list. Ako po ang first nominee. Sana makalusot tayo sa eleksyon para si Attorney Enzo Recto makita nyo rin na nakikipagdebate sa susunod na Kongreso. Hindi naman sa nangangampanya na tayo, pero kasi marami, di ba, kontra. Ano ba yan, si Enzo Recto, may political agenda pala yan. O ano namang masama kung may political agenda? Bakit ayaw nyo ba na ang isang tulad ko ay maging kongresista ng ating bansa? Gusto nyo ba na ang mga kongresista na nakaupo dyan ay mga trapo, mga bulok? O bakit? Ito ang aking bang mga kaalaman ay hindi sapat para makipagdiskusyon sa Kongreso? Hindi naman siguro kahiya-hiya tayo. Kaya yung mga nagmamaliit sa akin at sa bunyog, hindi nyo naintindihan na kaya tayo lalaban sa Kongreso para kahit papano madagdagan ang mga makabayan. Madagdagan ang mga kabayan. Hindi naman natin, maganda nga yung akbayan, manalo ngayon. Kasi nung nakaraang elections, hindi nanalo ang akbayan. Hindi ko alam kung sinong nominee, kung si Eta Rosales ba ngayon. Ang Magdalo, maganda ring makabalik uli yan para mayroon namang boses ang oposisyon. Ang liberal, nagtayo rin ngayon ng party list, yung mamamayang liberal. Sana makalusot yan. Bakit ayaw ba natin madagdagan ang mga makabayan, ang mga oposisyon sa loob ng Kongreso? Ano? Sabi ni Florencio Villarico Jr., kailangan lang po na samahan natin ng mataimtim na dasal kasama ng maingay na boses natin laban sa katiwalaan ng gobyerno. Totoo po yan. Tanungin rin kita sa Pinoy ba, nakitaan mo na nagpunta sa China at nakita mo ba na si Pinoy tumanggap ng Chinese sa palasyo? May sinagot ni Armando Del Moro yung ni Lysander. Anyway, good evening din kay Kabunyog Eli Aquino. Si Filomenor Rosalita, si Jap Aguilar nanonood din sa atin. Siyempre, ang ating kababayan, si Elsa Valles, nasa France, sabi niya, no to Chacha. Kaya, attorney, sa sunod, wag na tayong buboto sa mga taong, Jing Juarez, ano pala to? DDS pala to. So, anyway, ano po tayo? So, yan po ang natin, ang katulad nakakalungkot talagang nangyayari sa atin sa ngayon, attorney. Let us pray na huwag makalusot ang Chacha, sabi ni Alan Obanel. Totoo po yan. Tama po, attorney. Ipagtanggol natin ang bansa natin. Sabi ni Kabunyog Amelia ni Mora Bonggihan. Huwag suportahan ng Chacha, sabi ni Joel Molina. God bless you, attorney, sabi ni Judy Baldo. Salamat po. Ang mga Chinese dito tugig raw takot, sabi ni Kabunyog Lenny Cobes. Mga panindang Chinese products pinalitan na ng Philippine pag. Sana daw makalusot naman tayo sa Kongreso, sabi ni Ma'am Rachi. Pero matino daw tayo kaya mahihirapan. Totoo yan. Sa atin ang mga nanalo, mga bulok. So ganyan po kalaki ang at stake dito sa Chacha na to. Aalisin nila sa konstitusyon yung mga provisions na nagpoprotekta ng ating ekonomiya. Anyway, sunod nating topic. Sunod nating topic itong kanina, ako po yung nakaputi, Yan si Attorney Enzo, yung nakaputi. Yung nasa gitna, yan si Sasa. Yan po si Sasa Santa Rosa. Yan po ang aming kliyente. Actually, dalawa kaming abogado niyan. Yung nasa kaliwa ni Sasa, yung nasa left niya.
yung isa pang abogado na may bag, nakasling ng bag, yan si Attorney Jan Bongat, yan ang dating mayor ng Naga City. Napalitan lang yan na mayor nitong 2019. 3 terms siya na mayor, 9 years. Mga kasamahan namin yan sa grupo nila VP Leni Robredo. Pero dahil nasa private practice na ngayon si Attorney Jan Bongat, nagtutulong kami sa paghawak dito sa kaso ni Sasa. Yan pong nasa gitna si Sasa yan. Yang mga nakasamahan namin dyan, yung pamilya ni Sasa, at saka mga estudyante namin sa Ateneo, Dinaga University College of Law, na tumutulong sa amin sa kaso na yan. Yan po, nag-hearing kami kanina. Ano ba tong kaso ni Sasa? Si Sasa, yan po, naka-t-shirt siya, tingnan nyo, Ateneo. 21 years old pa lang yan. Actually, kabe-birthday niya pa lang nung isang linggo. Kabe-birthday niya pa lang na 21. Nung hinuli siya at kinasuhan, 20 years old pa lang siya. Kaya yan po si Sasa Santa Rosa. Tingnan nyo, naka-t-shirt ng Ateneo. Graduate ng senior high school. Ito yung bahay nila. Yan yung mga pulis. Yun yung mga pulis na nag-raid ng kanilang bahay dito sa Naga City. Mayroon silang hawak na search warrant para halughugin daw yung bahay ni Sasa. Ngayon, ang sabi nila, nang hinalughog yung bahay, may nakuhang ganito. Yan mga cords yan, mga cord, mga gamit sa paggawa ng mga pampasabog. O yan daw yung mga gamit sa pampasabog. Siyempre, mayroon daw mga battery para i-detonate yung bomba. At yan si Sasa, madaling araw ni raid yung bahay na yan nila. Madaling araw, mga alas 4, alas 3 ng umaga, inabot ng umaga. Umaga na ito, mag-aalas 6 na nang matapos ang raid. Yan si Sasa, pinusasa na, hinuli dahil nga may nakuha daw ng mga ebidensya. Kinasuhan ng CIDG. Yan po. Pero si Sasa ay matatag ang loob. Kahit maliit siyang babae, pero hindi nagpapano. Ngayon, yan yung hearing. Ako po yan. Ako yung ini-interview ako diyan ng television dito sa Naga. Dinidiscuss ko yung kaso ni Sasa. Ano ba ang nangyayari dito? Ang nangyayari po dito, unang-una, yung search warrant na ginamit ng mga CIDG, ang nag-issue ay Legazpi Regional Trial Court. Ay ang Legazpi City po, ibang syudad yan dito sa Bicol. Ibang syudad yan. Kaya nakapagtataka, tinatanong namin, bakit ibang bayan ay ibang syudad? Bakit Regional Trial Court sa ibang syudad ang nag-issue ng warrant, ng search warrant? Ang nakakasakop dun sa lugar, dun sa bahay na sinerch, ay Regional Trial Court ng Naga City. Pero bakit sa kasong ito, sa Regional Trial Court ng Legazpi nag-apply? Kaya marami pong irregularities dito sa kasong ito. Ano po itong kaso na to Talagang pinag-uusapan dito sa Naga City dahil nga sa ganun. Bagamat may search warrant, ang malaking tanong, Naga City, 2.5 hours, Legazpi City ang biyahe. May Regional Trial Court ang Naga, may Regional Trial Court ang Legazpi. Bakit sa Legazpi City in-apply? Bakit hindi sa Naga City? Yun yung isang sa batas kasi ang nakalagay, dapat dito nag-a-apply sa Regional Trial Court na nakakasakop nung bahay na isi-search. Pero, dito sa kasong to nga, sa Legazpi nag-apply. Pwede naman yan, pero kailangan ng compelling reasons. Ibig sabihin, may matitinding dahilan. Bakit doon? Ano bang matinding dahilan? Ba't doon in-apply? Si Kabunyog Susan Panlica ng Canada, good PM po. Kabunyog Susan, maligayang panunood sa inyo diyan sa Canada. Ang ating Kabunyog sa Rizal, si Ariel, sana daw wag lumusot ang Chacha. Alipin na tayo ng China. Ang comment ni Kabunyog Kati Concha Fimes ng France. Kapwa Bicol, taga Bicol din po to. Planado daw talaga. Planado. Anyway, ito yung nangyari dyan. Ni-raid yung bahay. At ang nangyari, pagdating ng mga pulis, ng mga CIDG,
dumating sila mga alas 3:30 o alas 4 ng madaling araw, pinalabas muna lahat ng mga nandun sa bahay. Pagkapalabas ng mga nandun sa bahay, wala nang natira doon, may pumasok na mga CIDG. Hindi natin kung anong alang ginawa nila. Bakit sila pumasok nang wala yung pinalabas na muna yung mga may-ari ng bahay, lahat ng nakatira doon. O, pwedeng doon na ginawa yung pagplant ng mga bombang ito na sinasabi gamit sa paggawa ng explosives. Kasi bakit sila pinalabas at bakit nung lumabas may pumasok sa loob? O, bagamat hindi nila nakita kung anong ginawa sa loob, pero syempre kasi pinalabas nga, yan na yun. At pagkatapos ng ilang oras, habang nasa labas na sila, lumabas na rin yung mga pulis na pumasok, saka na ngayon tinawagan yung mga kagawad ng barangay para sumama sa paghalughog sa pag-search sa loob. Kaya ibig sabihin, bago nag-search, pumasok na. Nung dumating yung kagawad na pinatawag, saka na nag-search. Kaya, siyempre, may makukuha. Yan na po ang dyan. Pero nakakalungkot ito. Nakakalungkot. Yung una, yung search warrant, napaka-questionable. Pangalawa, yung implementation ng search. Kaya kung titingnan natin, nakakalungkot kasi ang kinakaso nila, explosives. Hindi man lang si Sasa kasi aktivista ito. Miyembro ito ng Anak Bayan, yung mga aktivista sa Ateneo. Pero ano ba naman ang mali sa pagiging aktivista? Dapat nga sa panahong ito na ang gobyerno natin ay sobra ang kabulukan. Dapat talaga dumami ang mga aktivista. Kasi, di ba tayo sinasabi natin, ano na tayo? Ano bang ginagawa natin? Bakit hinahayaan natin mangyari ang lahat ng ito? So, ibig sabihin, kung walang aktivista, walang lalaban sa mga pinagagawang kasamaan at panluloko ni Duterte. Kaya kailangan ng mga aktivista. Kaya lang, pinag-iinitan ni Duterte ang mga aktivista, lalo yung mga kabataan, dahil hindi niya ito nahahawakan, hindi niya nakukontrol, kung ano-anong ginagawa. Kinakasuhan ng gawa-gawang mga kaso, trump-up charges. At ito na nga, para hindi na ito, kasi kapag kinasuhan nila ito ng simpleng sedition lang, magpapiansa. Kaya gusto nila mga makulong talaga. Parang katulad kay Leila de Lima, no bail. Si Leila de Lima, no bail dahil sa drugs ang kaso. Ito naman, no bail din ito, hindi pwede magpiyansa kasi explosives. Hindi man lamang firearms lang na baril o ang pinaplant, talagang explosives. Kaya at ang pinalalabas nito, yung judge naman na nag-issue ng search warrant, ang kaso di umano, kaya daw ito mayroong baril kasi involved daw si Sasa Santa Rosa sa gun running, pagbebenta ng mga high-powered firearms at explosives. Ito daw yung ginagawa ni Sasa. Kaya nag-apply ng search warrant kasi nga daw mayroon daw itong mga armas at explosives na nakatago dahil involved si Sasa Santa Rosa sa gun running. Gun running, ibig sabihin, itong batang ito ay na-involved sa pagbebenta ng mga Armalite sa mga sindikato. Pwede ba yun? Nakakalungkot itong kasong ito. Actually, kanina, naiyak ako kasi nung sinalang namin to sa hearing kanina, si Attorney Jan Bungat, sinabi niya, sinalang si Sasa sa witness stand. Ang tinanong niya, ikaw ba Sasa, isang aktivista? Siyempre, sabi ng bata, opo. Ano ba ang masasabi mo sa korting ito? Yung pangwakas ng statement. Sabi ni Sasa Santa Rosa, ako po'y isang aktivista. Ako po'y totoo. Binuboses ko yung aking mga kritika, yung aking pagtutol sa ginagawa ng gobyerno na tingin ko'y mali. Pero hindi ibig sabihin noon na ako'y terorista. Napaka mahaba-haba yung sinabi ni Sasa kanina sa hearing, pero naiyak talaga ako kasi nakita ko yung pagdurusa ng bata. Nakita ko yung pagdurusa ng bata. Samantalang yung mga kurap ay malaya sa ating bansa. Samantalang itong mga batang ito na gusto lang mapaganda ang ating bansa, sila yung nakakulong. Nakakalungkot po. Nakakalungkot talaga ang nangyayari. Sabi ni Rosolito Magpantay, nako, may amoy ang search na yan. Model taga Davao na abogado. Farmer pala sila, hindi lagad ng tama. Ang pinagkakaabalahan ngayon ng pulis, planting. Kaya mga farmer, Itong si Rolando Abing Casio, sabi niya, isarado mo yung bunganga mo. Ano kaya kung sa'yo, Rolando, mangyari ito?
Ano kaya kung ikaw ay pag-initan rin, taniman ka rin, kahit na kung hindi man baril, ano lang, sabihin mo, hindi naman ako aktivista. O paano, kung napag-initan ka, may kaaway kang pulis, pinag-initan ka, plinantingan ka ngayon ng drugs, o di may kaso ka rin. O, sige nga, saka ka ngayon magsabi na Attorney Inso, isurado mo ang bunganga mo. Alam nyo, Rolando, Abing Casio, kayong mga DDS na nanonood, sasabihin nyo, wala namang problema sa akin yan, hindi naman kami sangkot dyan. Alam nyo yung kwento niyan, may isang pastor sa Germany, nung hinuhuli yung mga Hudyo, hinuhuli ni Hitler, kinukulong, pinagpapatay, sabi nung hindi naman kami Hudyo, walang problema yan, bahala na sila dyan. Problema nila yan. Tayo, hindi naman tayo Jew. So, wala tayong problema. So, after ng mga Jew, ang pinuntahan naman ni Hitler, yun namang mga union at mga aktivista, pinag-initan naman ni Hitler, mga komunista. Sabi naman nung ay, wala naman yan. Hindi naman tayo komunista, hindi naman tayo aktivista. So, hayaan natin yan. Huwag tayo makialam dyan. Hindi tayo sangkot dyan. No? Sumunod na pinuntahan, pati sila, pinag-initan na ni Hitler. O, sino pa ngayon ang malalaban? Wala na, kasi sila na lang yung natitira. O, yan. Yan yung English niyan. First, they came after the Jews. I did not speak out because I'm not a Jew. Then, they came after the trade unionists. I did not speak out because I'm not a trade unionist. Then they came after the socialists. I did not speak out because I am not a socialist. Then they came after me and there was no one left to speak kasi siya na lang yung natitira. Yan yung sitwasyon natin. Sana wag tayong dumating sa ganun, Wag tayong dumating sa ganun. Kung hindi pa man tayo sangkot, hindi pa man tayo ngayon ang inaabot nito, darating ang panahon, maaaring tayo na o kapamilya na natin ang gawa ng ganito. At sana wag nang umabot yung ganun. Ngayon pa lang, magsalita na tayo. Correct. Dapat sa court na sumasakop ng address, sabi ni Cobbs Laney. Okay. Nagalit na si Lynn. Sobra na, tama na, garapala na talaga, sabi ni Mart Lugarte. Siyempre po, nagtanim na ng ebidensya ngayon for sure. Ibig sabihin yung nauna na pumasok. Yan. Pinalabas ang may bahay tapos nagtanim na ng bomba. Kumain at tumayo siguro. Budol-budol na tawag dyan. Good evening din po, Ma'am Remedios Yudico. Dumarami rin ang nanonood na sa atin ng mga DDS. Okay lang yan, hayaan nyo sila. Alam nyo, itong mga DDS na nanonood sa atin, kahit pa yan nagkukomentaryo sa atin na parang hindi kumbinsido sila, nagkukomentaryo. Pero sa loob-loob nila, totoo ang sinasabi natin . Kasi hindi naman tayo nagsusungaling. Hindi naman tayo nagsisinungaling . Ako, sa tinagal-tagal ko na nagtatalakay ng ganito, hindi ako mahilig magsinungaling. Kaya nga ako laging may resibo, laging may picture. So ito, pinaglalaban namin si Sasa Santa Rosa. Mabutit sinamahan ako ng dating mayor ng Naga City, yan si Attorney Jan. Sa totoo lang, sakripisyo din tong ginagawa namin. Hindi namin alam kung sa sunod kami naman ang pag-iinitan. Kaya nga nalulungkot ako sa mga kasamahan nating antay. Grabe ang ginagawa nila sa aking paninira. Hindi ba nila alam ang sakripisyo kong ginagawa? Nakakalungkot . Kaya sana yung mga bashers ko diyan, yung mga naninira sa akin na kung ano-anong mga tinatapo na issue, na ako daw ay Marcos loyalist, tao ni GMA, tao daw ako ng Villafuerte, makabinay daw ako, scammer daw ako. Sana naman maisip nyo ang sakripisyo ng mga lumalaban sa bayan. Kayo maaari social media lang kayo. Pero ako, humaharap sa frontera ng laban. Humahawak ako ng mga kasong tulad nito. Lumalaban ako sa kalsada.
Eh kayo, nagpo-post lang kayo sa social media. Hindi nyo to kinakaharap ang ganitong mga... Kaya nalulungkot ako. Pero nandyan na yan. Pinapatawad ko na ang may mga gawa niyan sa akin. Ano? Anyway, so sana po, ipagdasal naman natin itong si Sasa. Tulungan natin, ipaglaban natin ito sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Ang ginagawa ngayon ni Duterte, lahat ng lumalaban sa kanya, lalo ang mga kabataan, ay kinakasuhan ng gawa-gawang mga kaso. Alam po nating hindi magagawa ng batang ito. Magagawa niya ba na ano ng mga explosives? Hindi. Mga pampasabog? Napaka tindi ng gawa-gawang itong tinanim na mga ebidensya. Dito po tayo sa itong kay Pacquiao. Itong si Pacquiao at si Lacson. Unahin muna natin si Lacson. Razon, unofficial calamity char. O yan, post ito ni Lacson. Kasi sabi ni Lacson, ito daw si Razon dapat ang italagang calamity char. Ano bang ibig sabihin ng calamity char? Kasi tinitreat ni Lacson, tinuturing ni Lacson itong pandemya na isang kalamidad. Ibig sabihin ito'y kailangan ito'y matindi ang pagpapahirap sa ating bansa. At para daw makabangon tayo sa nangyayaring itong pandemya, dapat daw ang isa sa mga dapat na itap ng gobyerno ay itong si Razon. Sino ba itong si Enrique Razon? Sa 2020 na pinakamayayaman na Pilipino, number 2 na ito si Razon. Ang number 1 si Villar. Number 2 na ito si Enrique Razon. Ano bang negosyo nito? Kapag nagbabiyahe kayo dyan sa EDSA o sa mga mayor na kalsada ng Manila, makikita nyo yung mga malalaking mga truck na may daladalang containers. Papunta lahat yan sa Manila Port. Sa North Harbor, yan sa Manila Bay, mayroon diyang mga containers. Yang Integrated Container Terminal na yan, ECTC, Integrated Container Terminal, ang may-ari niyan itong si Razon. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Marami doon ang ganyan ang negosyo niya eh. Mga container terminals, mga Kaya sobrang yaman na nito. Sa totoo na, ito nga ang pinaniniwalaang nasa likod ng finance ng kandidatura ni Isko Moreno ng Manila. Ito daw si Razon. Kaya nga kung tatakbo si Isko Moreno, ang inaasahan na magpupundo ng malaki ay itong si Razon. Itong si Razon. Kaya kung pangangakuan ni Razon na pupunduhan niya ang kandidatura ni Isko, tutuloy si Isko Moreno. Ay ito namang si Lacson, 'di ba kadikit ni Lacson si Tito Soto? Magkasanggang dikit yan sa Senado, si Lacson at si Soto. Si Soto naman, 'di ba ang partido ni Soto ay Nationalist People's Coalition. Kung tatandaan natin, ang Nationalist People's Coalition, matandang partido na yan, ang nagtatag niyan si Danding Coangco. Si Danding Coangco, patay na ito, nung nakarang taon lang yata ito namatay, tumakbo itong presidente noong 1998. Crony ito ni Marcos. Matinding korupsyon. Matindi sa korupsyon itong si Danding Coangco. Ngayon, yumaman ito dahil doon sa Kukulebi, yung mga pera ng mga magnyunyog. Itong si Coangco. First, ito yung Coangco kasi sila Cory Coangco pero magkalaban yan sa hindi magkasundo yan. Kasi si Ninoy Aquino, asawa ni Cory, Coangco si Cory, kalaban ni si Danding. Si Danding naman kampi kay Marcos. Danding Coangco. Nung pinatalsik si Marcos, tumakas si Marcos, kasabay niya si Danding. Kasabay si Danding. Pero nang manalo si Ramos, unti-unti nagbalikan na naman sa Pilipinas. Yang sila Aimee Marcos, sila Imelda, nagbalikan na. Tapos bumalik na rin si Danding. Noong 1998, tumakbo itong presidente. Kalaban si Divinisha at saka si Erap. Ay nanalo si Erap noon, tinalo si Danding. Pero yun yung partido ni Danding Coangco, Nationalist People's Coalition. Siya rin ang may-ari ng San Miguel.
Number 2 sa may-ari ng San Miguel si Ramon Ang. Nung tumakbo si Grace Poe noong 2016, ang nag-finance ng kampanya ni Grace Poe ay si Danding Coangco. Kasi yung mga helicopter at eroplano na ginamit ni Grace Poe, pag-aari ng San Miguel Corporation. Kaya po yung mga malalaking negosyante sa Pilipinas, ang tawag diyan mga oligarchs, nagpipinance yan. Talagang nagpupundo sila sa eleksyon. Naalala nyo nung mga panahon, si Chis Escudero sana gustong tumakbong presidente. Ay nung tinanong si Danding kung pupunduhan siya, sabi ni Danding, hindi kita mapupunduhan. So hindi tumuloy si Chis Escudero. Pero si Grace Poe, nung tumakbo ng 2016, nakita siguro nila Danding Coangco na malakas si Grace Poe. Ayaw naman nila Danding Coangco kay Pinoy kasi kalaban nga ayaw nila kay Marojas. Kasi si Marojas ay kakampi ni Pinoy, ay kalaban nila Danding Coangco si Pinoy. So ang sinuportahan ng San Miguel ni Danding si Grace Poe. Kaya yung nangyari po noong 2016, yung galit na galit tayo, bakit tumakbo pa si Grace Poe? Nahati tuloy yung boto ni Marojas. Ang totoo nun, kung wala namang perang panggasto si Grace Poe, hindi naman tatakbo yun. Tumakbo yun dahil mayroong nagbangkrol. Ibig sabihin, mayroong nagpondo. Yan yun si Danding Coangco ng San Miguel. Sabi ni Jorge Ortiz, may kinokomentaryohan dito si Jorge. Anyway, ipatuloy natin kasi umiinit para lang magkaroon kayo ng background. So si Grace Poe, kaya naglakas loob yan na tumakbo noong 2016. 'Di ba kinokumbinsi natin noon si Grace Poe na wag nang wag nang labanan si Marojas kasi mahahati. Pero tinuloy pa rin ni Grace Poe at ni Chis Escudero. Bakit? Una, mayroon silang machinery. Ano yung makinarya nila noon? Yung Nationalist People's Coalition. Kasi maraming gobernador, congressman at senador ang Nationalist People's Coalition. Malalaking mga political dynasties, Nationalist People's Coalition yan eh. Halimbawa, yung mga D ng Cagayan, yung mga Uy, yung Inares ng Rizal, yung Enverga ng Quezon, mga Nationalist People's Coalition yan. Yung mga Gatchalian ng Valenzuela, Nationalist People's Coalition yan. Dito sa amin sa Camarines Sur, yung mga Puente Vella, Nationalist People's Coalition yan, NPC. Si Chis Escudero, NPC. Kahit sa Senado, marami dyan, NPC. Si Tito Soto, NPC yan. Si Grace Poe, NPC. Lito Lapid, NPC. Sherwin Gatchalian, NPC yan. So, ibig kong sabihin, ang Nationalist People's Coalition bilang partido ay marami yan na mga Kaya nung tumakbo si Grace Poe, mayroon siyang partido, NPC, mayroon din siyang pondo galing kay Danding ng San Miguel Corporation. Kaya lumakas ang loob ni Grace Poe na tumakbo. Kaya linabanan niya si Rojas. Nahati yung boto ni Rojas. Ngayon na magmalalapit ng eleksyon sa 2022, si Lacson, pinaparinggan niya si Rason. Kumbaga binubuhat si Rason. Bakit? Kasi gusto ni Lacson na si Rason punduhan yung kandidatura ng susuportahan nila. Itong si Lacson at si Soto, magkasanggang dikit ito, hindi ito magsasara Duterte. Kasi alam naman natin na si Lacson, pag ganyan-ganyan yan, alam niyang mabaho na si Duterte, so hindi na yan sasama kay Duterte. Pero alam niya rin na hindi siya welcome ng oposisyon. Kasi marami siyang mga ginawa na mga hindi gusto ng mga nasa oposisyon. Kaya itong si Lacson at si Soto, kumbagay pumapagit na ito. So mas gusto nilang manukin, kung hindi si Pacquiao sa pagka-presidente, si Isko Moreno. Pwedeng magbay si Grace Poe. Ngayon, kung dahil si Isko Moreno ay tao ni Razon, pwedeng si Isko Moreno din pwedeng magpresidente kung pupunduhan ni Razon. Pag tumakbo si Isko Moreno na presidente, pwedeng siya ay maging vice niya ay si Grace Poe. Pwede yun. Pag naging ganon, ang magpupundo niyan, itong si Razon. At dahil si Grace Poe ay tao ng San Miguel Corporation, pwede yan napunduhan din ng nila Ramon Ang. O kaya kung hindi man si Isko ang tatakbo, si Pacquiao. Kasi itong si Pacquiao, sisipain na ito sa PDP laban eh.
Ano? Kaya nga ano na kasi siyempre ang inaambisyon na ni Pacquiao presidente. Ay hindi naman papayag si Digong na ang maging pambato nila ay si Pacquiao. Ito kasi si Pacquiao nung ginawa siyang presidente ng PDP Laban, akala niya totoo na talagang suportado na siya ni Duterte. Kaya ang akala ni Pacquiao dahil ginawa siyang party president ng PDP Laban, pwedeng siya na ang mamanukin na presidente ng pambato ni Duterte. Ay kaya lang, siyempre, ang gusto ni Duterte ay yung anak niya. Kaya, sisipain na ngayon si Pacquiao. Ngayon, saan pupunta si Pacquiao? Pwedeng mag-team up yan. Sila Isko, si Grace po, pwede yan mag-team up. Kaya, ay si Pacquiao may sariling pera yan Kung kakandidato yan, pwedeng may isa na namang laban niya na gagawin. Makakaipon na naman ng pera yan pampundo sa eleksyon. Kaya pwedeng tapatan yan ang pondo nila Sara. Kaya mabigat din ang laban nito ni Pacquiao kapag tumakbo itong presidente. Lalo na kung susuportahan ito kung aatras si Isko Moreno at si Grace po, magsasama-sama ang Pacquiao tapos magsasama-sama sa kasila Soto, susuportahan siya ng Nationalist People's Coalition, malakas itong si Pacquiao. Pero kung tatakbo si Pacquiao na presidente, tatakbo din si Sara, tapos tatakbo si Isko, mahahati. Pero pabor din sa atin yan. Bakit? Pag tumakbo si Pacquiao, tumakbo si Isko, tumakbo si Sara, tumakbo pa si Bongbong, tatakbo si BP Leni, pabor sa atin. Kasi yung buto ng Mindanao, hahatiin ni Pacquiao. Yan po ang mga natin dyan. Yan yung dapat na makita natin. Kaya ano po ito? Kaya tama naman si BP Leni na wag na munang magdeklara. Kasi marami pang posibleng mangyari. Marami pang mangyayari bago ang September. Kung magdideklara ka na ngayon na presidente, tapos ang vice mo si ganito, ay paano kung si Pacquiao lumapit sa oposisyon, sumama kay BP Leni? Malakas din yan. BP Leni at Pacquiao, malakas din yan. Taga Mindanao yan si Pacquiao, taga Luzon naman si BP Leni. At si Pacquiao ay malapit sa sa masa, sa mga ordinaryong tao. Malakas yan. Paano kung si Pacquiao ay kakalas kay Duterte, lalapit ngayon sa oposisyon? Kaya marami pang pwedeng magbago sa politika ng Pilipinas. Kaya tama lang si Vice President Leni Robredo, wag na muna siyang mag-declare. Marami pa siyang kahit yung senador na bubuin niya, kung ngayon siya bubuo ng linyada niya, si Vice President Leni Robredo, maaaring hindi pa magagaling yung makuha niya. Pero paano kung may mga senador na kakalas na kay Duterte? May mga halimbawa si Joel Villanueva. Halimbawa si Ralph Recto. Paano kung gusto nila nang sumama kay BP Leni kasi ayaw nila din dun kay Duterte? At paano kung magsama-sama si BP Leni, si Isko Moreno, si Grace po magsama-sama, si Binay, at si Pacquiao kung magsama pa yan, matatalo si Sara. Malalakas tayo. Yan yung dapat na makita natin. Kaya yung dahilan talaga ng hindi pa pag-declare, hinihintay pa yung mga developments sa politika ng bansa. Marami pang posibleng mangyari. Si Trevor Naji, nanonood sa atin. Edwin De Los Santos, Rene Conde, si Crisilda Boses Borata. Magandang gabi po. Si Trancanilo Baniwas, we are at war with this invisible Chinese COVID-19 that needs our joint efforts to combat this dreaded virus spread by China. But here are elected politicians who are taking an easy time to work on Chacha. Totoo po yan. Naharap tayo sa COVID tapos pinagkakaabalahan nila Chacha. Sabi ni Lar Valenzuela, yan, mahaba, may kinokomentaryohan siya sa taas. Anyway, so yan po, So, itong development na ito, na si Pacquiao ay parang kumakalas na kay Duterte, maganda po yan. Una, kung sasama si Pacquiao sa atin, sa hanay ng mga lumalaban na kay Duterte, magaling yan. Kasi Mindanao yan si Pacquiao. At kahit, malakas din yan sa masa. So maganda kung madadagdag si Pacquiao. Ngayon, siyempre magko-comment tayo, ay wag bobo yan. Ay wag, Duterte rin yan.
Ay, politika po ito, election ito. Kailangan natin mag-accommodate ng ng grupo na gustong sumama sa atin. Ngayon, kung hindi naman sasama sa atin si Pacquiao, magtatayo siya na tuloy siya sa pagpresidente. Pabor pa rin yan sa atin. Bakit? Mahahati ni Pacquiao yung boto ng Mindanao. Di si Sara ang makukunan niya ng boto. Di ba? Sabi ni Daryl D. Boco, basta BP Lenny kami. Wala po naman issue. Lahat naman tayo Lenny. Pero ang point natin, paano natin mapapanalo si Lenny? Ano? Sabi ni Boyet Lucena, sana nga makipagtandem si Pacquiao kay BP Lenny. At todo sang-ayon po ako na wag munang magdeklara si BP Lenny dahil maaga pa at siguradong ididemolisyon ng administrasyon. Totoo po yan. At saka yun nga, marami pang mga political alignments and realignments na mangyayari. Hintayin muna ni BP Lenny yun. Pagkatapos niyan, saka siya marami pang mga babaliktad dyan. Ano? So yan po ang ano natin. So yan ang ano natin, yan yung basa natin ng nangyayari. Kaya ito ring si Lacson, tinutulak din si Rason na punduhan sila kung sino man ang sasamahan nila Lacson. Pwede kasing matuloy yung Sara Duterte, Pacquiao, tatakbo, tapos Isko Moreno, Grace Poe, tapos tayo. Pero ang gusto natin kasing mangyari, kung pwede, yung grupo nila Grace Poe at nila Isko Moreno sumama na sa atin. Kasama sila Binay. Kung kahit pa nga si Pacquiao sumama sa atin, para ang matira lang nakalaban natin, Marcos at Duterte. Saka si Arroyo, kasi si Arroyo susuporta kay Sara Duterte. Yan yung gusto nating mangyari. Pag nagawa natin yan, malakas ang laban natin sa 2022. Minumura tayo dito ng mga DDS. Minumura tayo kasi nakikita nila na alam nyo, itong mga DDS, galit na galit sa atin kasi tama yung sinasabi natin. Sa totoo na, hindi, ang administrasyon, marami pa diyang kakalas. Ano lang yan naghihintay lang ngayon. Ano bang buwan na ngayon? May, June, July, August. Yung budget sa 2021, hindi pa lahat na i-release. Kaya kung senador ka, kung congressman ka, mayroon ka pang pundo na hindi pa nare-release, hindi pa napipirmahan ng DBM, hindi ka muna papalag kay Duterte. Pero kapag na-release na yan, itong mga buwan ng July, August, bago mag-September, pwede ka nang kumalas kay Duterte. Hindi mahahati ang boto ng Mindanao, sulit Sara ang Mindanao, Ganun ba? Sabi ni Bimbim Pipito. Sige, tingnan natin. Pag tumakbo sa Pacquiao ba, hindi taga-Soksar din yan, Sarangani. Alangan namang si Sara Duterte, Davao Region lang naman yan Paano nyo masasabing si Sara Duterte sulit ang Mindanao? Sino ba ito kanina nag-comment? Paano mo masasabi yan na si Pantaleon Alvarez, dating speaker, tumakbong congressman ng Davao de Oro. Davao de Oro. Yung Tagum na yan, Tagum City. Diyan si Pantaleon Alvarez. Galit na galit si Pantaleon Alvarez kay Sara Duterte. Kasi minanuubra ni Sara at ni Gloria Arroyo yung kanyang pagka-speaker. Tinanggal siya. Kaya nung mag-eleksyon, tumakbo si Pantaleon Alvarez, linabanan din siya ni Sara. Sinong nanalo? Si Pantaleon Alvarez. Ibig sabihin, ang kontrol lang ni Sara ay yung Davao City. Kung si Pantaleon Alvarez nga nanalo doon sa di dapat talo si Pantaleon Alvarez doon sa Davao de Oro, congressman. At marami ring mga congressman sa Davao region na hindi rin nahawakan ni Sara. Kaya at si Pantaleon Alvarez, minamanok niya to si Pacquiao. Alam niyo ang mga nasa likod ni Pacquiao, si Pantaleon Alvarez at saka si Chavit Singson. Yan yung mga yan. Si Chavit Singson, alam niyo naman yan, political warlord yan ng Ilocos. Yung Ilocos Sur o yung Marcos, Ilocos Norte. Pero yung Ilocos Sur, Singson. Si Chavit, maraming pera din yan. So gusto ni Chavit, si Pacquiao ang manok.
na presidente. Doon yan sa Ilocos. At pagdating naman sa Davao, yung Davao de Oro, congressman dyan si Alvarez. Marami rin siyang kasamahang congressman sa Davao Region. Ang sinusuportahan ni Alvarez, itong si Pacquiao. So, si Pacquiao. Kaya darating ang panahon, yung sinasabi ninyo na hindi daw mahahati ang boto ni Sara. Hindi. Kasi si Pariñas at saka si Pantaleon Alvarez, hindi naman yan sasama sa atin sa oposisyon. Hindi sasama yan. Malayo. Mas gusto nila tumakbo si Pacquiao para tapatan si Sara. Yan yung gusto nila. Kaya, mahati-hati ang boto ng administrasyon. Anyway, ano na po? 10:30 na. Pwede nang Sir Enzo, kung matalino lang ang mga botante, ang Partido ng Digong hindi na mananalo mga yon, sabi ni Edwin de los Santos. Totoo po yan. Kaya nga tayo nagdi-discuss nito. Para maging matalino ang mga botante, matutunan na. Kaya po nagtsatsaga tayo nito. Pero sana i-share ninyo itong aking page. Mayroon na rin akong channel sa YouTube, yung Insurrecto. 200 na lang, makaka 1,000 na. Pag naka 1,000 na ako sa YouTube, pwede nang mag-live ako doon. Mas madadagdagan ang ating mamumulat na kababayan. Iyan ang natin. 12:30 midnight na pala sa Australia kay Kabunyog Ratchibom. Itong si Arturo Sebastian Jr., Attorney, bakit ayaw mo si Trillanes? Ayan, madidiscuss na naman natin. Wag na natin pag-usapan si Trillanes. Marami na naman ditong mapipikon sa atin. Ako po kasi, nagdi-discuss ako ng political analysis ko. Facts ang pinipresent ko. Kung ano yung totoo. Ayaw ko kasing Ang election kasi kailangan factual tayo. Mahirap magpadala tayo sa ating mga emosyon. Kung anong totoo. Kaya minsan hindi nila gusto yung naririnig sa akin. Pero ako kasi tinatalakay ko kung ano lang yung nangyayari. Based sa alam ko. Kaya yan. Tulad nitong si Pacquiao. Sino bang mga nasa likod niyan? Si Chavit Singson, si Pantaleon Alvarez. Yan yun. Kaya yan? Sino ba si Pantaleon Alvarez? Tao dati yan ni Duterte. Si Singson, Duterte din yan. Pero kung hindi nila susuportan si Sara dahil magpapakyaw sila, mahahati ang mga trapo na sumusuporta kay Sara. Pero maganda rin nga na kung hindi tumuloy si Pacquiao sa presidente, mag-vice president kay BP Leni, pwede rin yan. Pwede rin, malakas yan. Alam nyo, si BP Leni kailangang manalo. Paano natin siya mapapanalo? Bigyan natin siya ng katandem na vice president na makakadagdag sa kanya ng boto. Bakit natin siya bibigyan ng vice president na wala namang madadagdag na boto? Di ba? Yan po ang natin. Ang dami ng comments, hindi ko na nabasa. Pasensya na kayo. Pasensya na po kayo. Bukas na lang po uli ng gabi. Natutuwa naman ako dahil dumadami na naman ang nanonood sa atin. Matapos yung mga pag-atake sa akin, ngayon naman, parang nanunumbalik na uli. Kalimutan na natin yung mga sa atin. Yung mga gustong makinig sa akin, di sige. Yung mga ayaw naman sa akin, di wag kayong makinig. Ganun lang naman yan, di ba? Basta ako gagawin ko kung ano yung mission ko. Sabi ng ating pambansang bayani, hindi ako natatakot sa mga mananakop, bagkus ako'y natatakot sa kamangmangan ng aking mga kababayan. Sabi ni Lar Valenzuela. Totoo po yan. Kaya nga tayo tatalakayan para yung ating mga kababayan ay mamulat. Okay? Sabi ni Kabunyog Ratchibom, hindi sulit sa Mindanao si Sara. Yung mga kilala ko doon, personally, makaleni. Nanguhula lang yan. Di-desert branded na yan. Alam na yan. Anyway, so yan na po. Tapos na tayo ng ating talakayan ngayong gabi.
Sabi ni Antonio Silada, sa Pilipinas, ang politika ay walang permanenteng kaibigan at kaaway. Real talk. Tama ka, attorney. Totoo po yan. Kailangan natin yun. Ano tayo? Subaybayan natin ang mga nangyayari. Ako, sa totoo lang, pag tinanong nyo ako, ang punto ko sa election sa 2022, ang pinakamalaking konsiderasyon natin, basta mawala lang si Duterte. Yan na muna. Sa totoo lang, ito lang, prangkahin ko kayo. Kung dahil ang gusto ko, maalis lang si Duterte, BP Leni tayo. Pero kung hindi tatakbo si Leni, susuporta ako sa sino man, kahit hindi man siya matatag na oposisyon, kahit hindi man siya totoong oposisyon talaga kay Duterte. Okay na ako. Basta ano lang, wag naman ang maging presidente sa sunod ay mamamatay tao pa rin, maka-China pa rin. Yun lang. Kung si BP Leni ay hindi tatakbo at mahina ang laban natin, sumuporta na tayo sa may tsansang manalo. Basta wag naman yung hindi pwede yung patayan. Dapat matigil na yan. At hindi pwede yung China. Dapat talaga labanan ng China. Kaya nga yung ginagawa ng isang bayan, tinitingnan, sino pa ba ang mga pwedeng magpresidente na kahit papano, hindi man sila tunay na palaban, hindi man sila matatag na oposisyon. Kasi pag sinabi nating oposisyon kay Duterte, dalawa lang yan. Pag sinabi nating oposisyon kay Duterte, pag sinabi nating oposisyon, dalawa lang ang matatag na oposisyon kay Duterte, si Trillanes at si Leni. Kung bubutuhan natin yung matatag na oposisyon kay Duterte, Leni yan at Trillanes. Kung hindi si Leni, Trillanes. Yun lang. Pero ang problema, paano kung oposisyon nga, pero hindi naman tayo mananalo kasi hindi pa ganun ang lakas natin. Ipipilit ba natin ang kandidato natin dahil ito yung matatag, ito yung palaban? Diyan pumapasok yung iba pang options na pwede nating timbangin. Mayroon namang iba pang mga pwede tayong pagpipilian na hindi man sila totoong oposisyon na matibay, matatag. Katulad ni Grace po, katulad ni Binay, katulad ni Isko Moreno. At kung ito'y si Pacquiao ay lalapit pa, kakala sa administrasyon, maaari na natin itong isama sa ating hanay para lang matalo si Duterte. Yan po ang aking pananaw dyan. Ang importante sa akin ngayon, matalo si Duterte o si Bongbong Marcos. Kasi, saka na lang natin labanan kung manalo man itong, halimbawa, hindi tumakbo si Leni, hindi tumakbo si Leni at tumakbo ay itong sila Isko Moreno, sila Grace po. Kung susuportahan niya ng isang bayan, susuporta na rin ako dyan kahit masakit sa loob ko. Para lang matalo na si Duterte at si Bongbong. Saka na lang natin sila labanan uli pag nakaupo na sila. Yan po ang ko. Yan ang iniisip ko. Sabi ni Antonio Fernandez, agree ako, attorney, ang prime importance at dapat matalo ang kampo ni Duterte. Yan po. Yan po talaga. Mawala lang si Duterte, kahit sino manalo, okay lang. Di ba? Ganun yung natin. Kasi mahirap Tayo sinisip nating standard, yung standard nating mga antay. Ang problema, ang botante, hindi lang naman tayo mga antay. Yan yung much as gusto ko, kung ako lang tatanungin, gusto ko ang manalo, Leni Robredo. Kung hindi Leni, Trillanes. Pero ang problema natin, yung tsansa natin. Pero, dahil hindi pa naman huli ang lahat, mapapalakas pa natin si Leni Robredo, palakasin natin. Pag-file niya ng kandidatura sa September, sana naman, malakas na ang laban at marami na tayong sumusuporta para manalo. Kasi mas gusto ko pa rin Leni Robredo. Yan po ang natin. Kaya ako ganun. Fokusan muna natin si Leni, palakasin natin. May pa naman Sana bago siya mag-file by September, malakas na siya. So anyway, na tayo? 10:32 na. Marami pa sanang nagko-comment. Bukas ulit tayo ng gabi. Bukas ulit tayo ng gabi. Sa isa na namang talakayan. Ang tandaan po lagi natin, tayong mamamayan ay marami.
Pero kung hindi tayo magkakaisa sa laban na ito sa 2022, para tayo mga tingting na hiwa-hiwalay, kailangan tayo na mga tingting mabigkis. Dahil sabi sa nga sa isang kanta, suriin ang tingting, 10 may kayang baliin. Ngunit pag marami, di mo nakakayanin. Ito yung kantang Walis Tingting, ang paborito ni Mary Jane Sidano, ang paborito ng mga kabunyog natin. Sabi nila, attorney, patugtugin mo naman yung Walis Tingting. Ito yung kanta ng bunyog. Ayan. Walis Tingting. Ito po ang ating pangtapos na awit. Bukas po ulit tayo ng gabi. Ano? Sa nakikita ko at aking naririnig, marami sa ngayon ang hindi umiibig. Kahit alam nilang lipunan ay di nag-iba, wala raw magagawa, mabuti pang tumahimik. Kailan ka kikilos, kailan ka hahakbang, hihintayin mo bang mahuli ang lahat? Kailan matututo sa naging karanasan? Ang mga pagpapasya'y nasa ating mga kamay. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin. Ngunit kung marami, di mo nakakayanin. Kaya't huwag isiping wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay makukuha. Huwag nang hintayin pang kayo ay maiwan. Ngayon ay tayo na kumilos, humakbang. Nasa pagkakaisa ang paglayang inaasahan. Suriin ang tingting, 10 may kayang baliin. Ngunit kung marami, di mo nakakayanin. Kaya't huwag isipin wala tayong magagawa. Kung nagkakaisa, tagumpay ay